what's up mga kadon-badong? Good day po sa ating lahat. At tayo ay may pag-uusapan. Tayo ay magmarites muna ngayon. Dahil ito guys, experience ko sa aking channel. Ako po ay na-strike. Alam nyo kung bakit na-strike yung aking channel? Kasi 3 strike lang yun eh. 3 strike, so back to zero na yung channel mo. So alam nyo kung anong ang dahilan ng aking pagka-strike ng aking channel? Yan ay pag-uusapan natin. So bago yan, sana sorry guys, sa mabuti kayong kalagayan. At siyempre isi-share ko lang sa inyo yung nalalaman ko about sa aking pagka-strike. Yung una is yung una ang una kong pagka-strike sa YT, at first time ko lang din na strike. Di ba dati hindi ako nag-upload ng mga kanta. So ngayon, halos lahat dito sa Lebanon is na ikot ko na, nakuhaan ko na ng video. So hindi naman pwede siguro na i-video ulit. Pwede mang i-video ulit, pero siyempre nakakasawa na tingnan mo gano'n. So ang ginawa ko, content ako ng kanta. Yung kanta ngayon ang aking content araw-araw. So may isa akong kanta na kinanta na doon ako nakakuha ng first strike. So mahirap, 'di ba? Kasi matagal na tayo, siguro mga 7 years o 6 years na akong nag-YouTube. So, siyempre, may income na rin tayo. Hindi pwede na, hindi natin sabihin na wala tayong income sa pag-YouTube. Meron. At nagpapasalamat ako sa YouTube. Dahil nakakatulong siya sa ating mga, financial na rin kasi pera yun, di ba? So ngayon, i-share ko lang sa inyo yung na experience ko ngayon dahil na strike ako sa isang kanta lang. Sa isang kanta ko lang. Kasi tagal na rin akong nagko-content na kumakanta. Pero yung kanta na yun, yung pagkakaalam ko is wala na yan sa kumbaga sa listahan ng ang YouTube, wala na yan kanta na yan. So ang doon is kailangan kong mag-email doon sa may gumawa ng karaoke na yon. So may kaibigan ako na kinanta niya rin ang kinanta ko. Yung kinanta ko is kinanta niya, nakita ko na kinanta niya na rin. O depende siguro kasi marami ang gumagawa ng karaoke. Marami. So siguro yung sa akin na ginamit is baka, pero same ang kanta eh. Same lang ang kanta. So ngayon, nagka-strike ako doon sa kanta na yon. Tapos nung kagabi, mag-upload sana ako ng kanta. Tapos yung lumabas sa aking studio, YT studio ko, yun may may strike. Nako, hindi maganda. O ayan o, nakapula. Tingnan nyo nakapula. So bakit nga may strike ang pagkakanta? O, di ba? Ayan.
sa channel violation. O, yan. O, di ba? Pula siya. Ayan. O. Ayan, nakapula siya. Hanggang 3 lang yan. So, sayang lang naman na hintayin mo pa na magka-3 strike ka. Tapos babalik ka. Back to 0 ka. So, kagabi, hindi ko na in-upload yung your video is cannot be monetized due to one more copyright. Okay lang yun ng ano na magkanta tayo na may sharing, di ba? May sharing, okay lang yun. So ang kinanta ko na yun na may gin-strike ako doon is may ano yun, may sharing. Pwede ko ma-open yung ano, yung $sign niya. So di ba? In-upload ko yun, na-open ko yung $sign. So nung kagabi na mag-upload na naman ako, yun na yung lumabas na may ano ako, may strike dahil sa kanta na yun. Pero ang kanta na yun, mga ano na yun, mga 2 weeks ago na. Tapos nung tiningnan ko doon sa ano, sa channel dashboard ko, is yung kanta na ano, kinanta pa naman ng kaibigan ko yun. So dalawa same kami ng ano, kanta. So ang nangyari, hinanap ko yon ang kinanta ko na yon. Kasi nakita ko dito sa ano nakita ko dito sa may sana ba yun? So ito ngayon, copyright strike video because they believe that it contain material that violates their copyright. Okay. Totoo, may copyright siya. Pero sharing. May sharing siya. Pwede mo ma-open ang $10, di ba? So, your video was removed from YouTube. Your channel will receive a strike. See? Hinanap ko yun, ang video na yun sa channel ko. Pero wala na. Si YT mismo ang nag-delete ng video. So, kahit na dinelete niya yung video, may strike talaga ako na isa. Kasi hindi pwede na okay lang yun na i-delete mo yung video, mawala yung strike mo. Pero ang strike mo, nanatili dyan sa channel mo, pero yung video wala na, dinelete na ni YT. Siya mismo ang nag-delete sa ano ko, channel. Pero yung ang content na kinanta ko is makikita mo doon sa may YouTube studio mo. Doon mo makikita. So, ang gawin mo doon is i-remove mo siya. I-forever mo. Forever mo siya na i-remove. If you get 3 copyright strike, your account along with any associated channel will be subject to termination. Termination ka. So, mamaya may tatanong ako. Long as you complete copyright school, requested, retraction, submit a counter notification. Deleting the video will not remove the strike. See? Kahit na i-delete mo pa yung video mo, nanatili pa rin ang isang strike mo. So, may dalawa na lang akong natira. So, pagpatuloy ko pa yung pagkakanta, siyempre ako hindi na. Hindi na ako kanta pa. So, maghanap ako ng ibang content. So, ngayon, ito na siya. Ang kinanta ko na may copyright. Content remove. So siya mismo ang nag-remove doon sa channel ko. Hindi ako ang nag-remove. So the following video have been removed from YouTube due to the copyright. So hanggang April 10 yata ang 90 days yata yun eh. On strike on
So, 2 weeks ago ko na siya kinanta, ang kanta na yon. So, gin-strike niya ako is January 11, 2024. Content removed by Universal Music Group. See? Info available on request. So, kailangan mo mag-request o mag-email ka doon sa may naggawa ng karaoke na yon. So, mahirap, di ba? Mahirap. Sana, kung ang pagkakaalam ko is yung kanta na yon wala na sa listahan ni Whitey. Wala na sa listahan niya. Tapos, ang ibang mga vlogger o content creator, siyempre, pag nagustuhan mo yung music, gawan mo ng karaoke, di ba? So, in-upload niya doon. So, ikaw naman, siyempre, namimili ka dyan ng kantahin mo eh. Namimili ka dyan. So, yun ang nagustuhan ko na karaoke. So, sa iba naman siguro, ibang mga binabayaran yata nila ang kanilang channel doon. Binabayaran nila para na. Kasi ang logi dito yung yung pagkakalam ko lang yung mga gumagawa ng karaoke. Million ang views nila, million. Sa dami-dami ng tao sa buong mundo na kumakanta, di ba? Okay sana kung original mo na kanta ang in-upload mo. Yun siguro baka ipalago pa ni Whitey yung original mo na kanta. Pero ikaw na nagko-cover song ka lang, siyempre cover song ka lang naman. Ang kinanta ko na cover song ngayon, doon niya ako ging strike. So, ang na lang siguro is pasensya na kayo kasi stop ko na yung pagkakanta. At magawa na lang ako ng ibang content. At yun lang ang isi-share ko sa mga kapwa ko vlogger na kumakanta. Depende sa inyo, ipagpatuloy nyo. Halimbawa, nagkanta ako ng 100 na song. 100 na cover song. So, hindi mo alam sa 100 na yon, may isa doon na wala na sa listahan ni Whitey. So, magkaka-strike ka na naman. Isang strike. So, sa matagal ko nang kumakanta, ngayon na ako naka-strike. Pangalawa, nagkanta na naman ako ng 400 na cover song. Sa 400 na yon, may isa na naman doon. Dalawang strike na. So, pinagpatuloy ko pa rin ang pagkakanta kasi matigas ang ulo ko, di ba? Pinagpatuloy mo. Nagkanta ka ng 1,000 song, cover song mo. Ilang years na yan kung i-upload mo sa araw-araw? Ilang buwan? So, sa 1,000 cover song mo, nagka-strike ka naman doon ng isa. So, 3 na. So, wala na yung channel mo. Determinado na. So, yun ang experience ko ngayon sa aking channel, guys, no? Tingnan nyo yung yung pakita ko ba to yung yung kinanta ko na song, kinanta rin ng kaibigan ko. Iwan ko sa kanya kung depende siguro, guys, depende siguro sa ginamit mo na karaoke kasi maraming mga karaoke diyan may mga pangalan, di ba? Gumagawa sila ng karaoke. Tapos basta marami. So siyempre pagpipilian mo diyan kung anong nagustuhan mo. So sayang. So ito ngayon may strike ako, copyright strike. So, mananatili yan ang strike mo sa channel mo. So, kung ipagpatuloy mo pa yung pagkakanta, hindi mo alam, baka yung kinanta mo na naman sa sunod, may may strike, may
copyright strike. So may sharing siya. Nung in-upload ko yung video na yon is may sharing. Pwede ko ma-open yung $10. So ang nangyari, nung tiningnan ko na, nung naka-receive na ako ng copyright strike, tiningnan ko doon sa may YouTube studio, pula na yung yung sharing pula at saka yung $10 na pula. Pero nung in-upload ko siya, yun, green lahat. So, iwan lang, yun. At experience ko yun kahapon lang guys. Kaya, sinishare ko ngayon sa inyo ang nalalaman ko. Kasi, kung anong nalalaman ko is sinishare ko talaga eh. Maraming makapagpapatunay dyan sa mga tinutulungan ko. Marami akong natulungan ng mga vlogger na hanggang ngayon, ayan, sumasahod na rin sila. Malaki-laki na rin ang nakuha nila sa pag-YouTube. At mga ilang vlogger din ang naturuan ko. So, ngayon, share ko lang sa inyo yung na-experience ko naman. Nung nagka-strike ako. So, sa mga kaibigan ko dyan at sa mga supporters ko dyan na palaging nandyan kapag nag-upload ako, pasensya na kayo, hindi muna ako kakanta dahil siyempre yung channel ko mahirap na bumalik ka sa zero eh, diba? Pinagpaguran mo yon, pinagpuyatan mo yon gabi-gabi, tapos sa 3 kanta mo lang na magka-copyright strike ka. Kasi yung mga ibang gumagawa ng karaoke doon is baka yung iba siguro, ang pagkakaalam ko is maraming views yung gumagawa ng karaoke kasi maraming kumakanta sa buong mundo eh. So wala sila sigurong revenue. Yung gumagawa ng mga karaoke. Kasi alam nyo kung bakit guys. Alam nyo kung bakit. Na mahina ang revenue nila. Kasi, di ba, kakanta ka. Kakanta ka, pagpasok pa lang ng ads nila, skip mo na. Kasi kakanta ka eh. So, yun na lang siguro. Mahina siguro yung kanilang kasi yung iba, nagbabayad sila doon sa YT. Yung in-upload nila ng mga karaoke. So, ikaw naman na gumagamit, pag, di ba, kakanta ka na. O, pagkanta mo, papasok yung ads. Mahaba, di ba? O, skip mo, kasi kakanta ka na eh. So, yun, siguro, wala silang makuha na sharing doon sa kinanta ko. Kaya, ging copyright strike nila ako. So, ano ang masasabi nyo sa experience ko ngayon? Kasi ako, hindi na talaga ako kakantay. Ibahin ko yung content ko. Bahala na. Basta, ako, stop muna ako. Kasi, pinaghirapan ko naman yon. At saka, buwan-buwan, may makukuha ka dyan eh. Depende sa mo. Diba? Kahit maliit lang ang sinasahod diyan sa iyo, at least tuloy-tuloy yung pag-earn mo ng pera doon. So, kung ano ang ma-comment nyo, comment kayo diyan at sasagutin ko kung ano ang music na yon. Kasi ang music na yun, napakagandang awitin yun. Napakaganda. At saka kinanta yun ng basta may watch din ako na vlogger na kinanta niya din yun. So iwan ko kung
copyright strike siya o wala. Kasi depende, iba-iba yung ginagamit natin na karaoke na pangalan eh. Halimbawa, nagawa ko ng karaoke na Don Badong. Yung kabila doon na si Simon, si Pablo, si ano, oh. Yung napili ko is si Pablo. Baka yung sa kanya, si Salomon. So, siguro, iba-iba yung ano, yung, pero ako naka-copyright ako. Iba-iba yung, example, si Salomon ang kinanta ng kaibigan ko doon. Doon siya nagkuha ng karaoke kay Salomon. Ako kay Juan. So, ang kay Juan, doon ako naka-copyright strike kay Juan. Iwan ko yung kinanta ng kaibigan ko na doon kay kung naka-copyright siya wala. Kasi same kami ng same kami ng music. So, yan lang siguro guys yung i-share ko sa inyo. At siyempre charge the experience na naman ng channel natin, no? At matagal-tagal na rin tagal na. At siyempre papasalamat pa rin ako sa mga solid supporters natin dyan at sa buong mundo na nandyan sa sumusuport. Kaya ito ang ginawa ko, share ko yung experience ko sa first strike ko. So, yan lang guys, and see you on my next vlog. Bye bye.